Praise the Lord. Magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. At tayo pong muli ay naririto, mga kapatid, para po sa ating Bible Study live streaming. Amen. At tunay po na ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid, dahil minsan pa po tayong binigyan ng ganitong kalayaan upang mag-aral po ng kanyang mga salita. Hallelujah at praise God. Kung kayo po ay nanonood, mga kapatid, mag-comment lang po kayo sa ating pong page. Praise God. So, dito na po Sister Maricel Fernandez, Sister Eloisa, happy birthday. Amen. At si Brother Nico Ramos. Ba NJP? Si Nico Ramos. Amen. Habang nandiyan kayo sa mga tahanan nyo ay, amen, sama-sama po tayo, mga kapatid, na mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Andito pa rin po tayo sa libro po ng Hope. Pinag-aaralan po natin, mga kapatid, yung about the life of Job, na kung paano po na ipinakita rito at ipapakita yung buhay na kung saan ay dumaan sa napakaraming pagsubok. And at the end of the day ay pinagpala po ng ating Diyos. Amen. Sister Saida, God bless you po sa inyo dyan, sa mga tahanan nyo. Sabi nga, habang nandyan kayo, samahan nyo po ako. Tayo po ay mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Once again, O God, pinupuri ka po namin at tinataas sa gabing ito. Pinasasalamatan ka po namin sa iyong kadakilaan. Tunay po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakakita, Panginoon, ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng aming pong hinaharap. Panginoon, sa gabing ito, minsan pa po, hinihingi po namin ang iyong pangunguna, ang pangunawa, O Diyos. Ikaw po ang siyang magsalita, Panginoon. Wala po akong magagawa sa aking sarili. Minsan pa, Ama, hinihiling ko po, O Diyos. Hallelujah, ang iyong Santong Espiritu. Pumilos ka po, Ama, sa bawat isa na nanonood ngayong gabi. Patuloy mo kaming palalakasin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoong Hesus, sinasaway ko rin po mga gawa ng kaaway, pag-aalinlangan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Malaya ka pong mangusap. Ikaw ang umabot, Panginoon. Alam mo yung pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, salamat po, Diyos, sa kapahintulutan. At muli, Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Noong mga nakaraang Wednesday po ay, praise God, atin pong inumpisahan ang patungkol po sa buhay ni Job. Ang bawat, sabi nga ito, parang ang bawat pangungusap rito ay matalinhaga, parang isang tula. Subalit ito po ay isang istorya na kung saan ay upang makita po natin na ang buhay po dito sa mundo ay patas. Sabi nga, alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Amen. Hey, Brothers Rosario Riadaw is watching. Sister Casey Sarandin Andrino is watching. Okay, tuloy po tayo. Dito po sa chapter, yung mga past chapter po, na atin pong nadaanan na ay kung paanong ang mga kaibigan po ni Job, si Eliphaz, si Zophar, and Bildad, ay sa pamamagit yung ginawa po nilang pagpunta po kay Job, ay parang imbis na i-encourage po nila si Job sa panahon ng paghihirap nito, kanila pa pong hinuhusgahan si Job at sinasabi nila kay Job na, Job, kaya nagkakaganyan ang buhay mo ay dahil maaring marami kang nagawang pagkakasala sa harap ng Diyos. Kaya pagsisihan mo na upang matigil na ang lahat ng yan. Amen. Subalit,
sa kabila noon, nga, alam ni Job, mga kapatid, na may dahilan ng Diyos kung bakit pinahintulutan ng mga bagay na ito. Okay, in mula po rito mga kapatid sa chapter 19, okay. Because he hath oppressed and hath forsaken the poor, because he hath violently taken away an house which he builded not. Parang, ang sabi ni Zophar dito, gumawa si Job ng mga bagay sa kanyang kapwa-tao na hindi maganda, kaya dumating din kay Job ang kaparusahan, which is, nga dito ay hindi naman talaga mga kapatid, kundi andun ang napakaraming akusasyon kay Job. Pero di ba sabi nga from chapter 1, alam natin ang sabi ng Panginoon, ang tingin ng Panginoon kay Job is an upright man. Ibig sabihin, matuwid si Job sa harap ng Panginoon. Kaya, yung mga akusasyon na ito, bagamat may mga akusasyon kay Job, mga kapatid, bilang tao, yun ang mga kaibigan ni Job, yun ang dating sa kanila o yun ang tingin nila kay Job na kaya pinarurusahan itong si Job, ay dahil may mga nagawang hindi maganda. In Job chapter 21, verse 6 to 12, okay. Patuloy po mga kapatid, sabi nga yung inaakusahan si Job, subalit si Job, may karapatan din naman siya mga kapatid na sabihin na nating mga tuwiran sa kanyang side. Amen. Ito po yung sa Job chapter 6 verse 12. Even when I remember I am afraid and trembling, take it hold on my flesh. Wherefore do the wicked live, become old, ye are mighty in power. Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes. Their houses are safe from fear, neither is the wrath of God upon them. Their bull gendereth and faileth not, their cow calveth and casteth not her calf. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ. Sabi nga, Job continued to argue that the established wisdom of retribution did not hold up in the real world. He contended that the wicked people do prosper for long periods of time and that they experiences happiness in their wealth and possessions. Ang paliwanag dito mga kapatid, ang ibig sabihin ng ating binasa kanina na yung tinatawag po na retribution na kumbaga dahil nagkasala ka ay parurusahan ka, yung mga ganun ba mga kapatid? Subalit pinaniniwalaan ni Job na yes, even the wicked, even kahit masasama ay pinagpapala. Totoo naman po yan. Diba? Minsan sabi nga natin, buti pa sila, kahit ganyan yung ginagawa nila, pinagpapala pa rin sila, samantalang tayo na gumagawa ng mabuti. Bakit ganon? Oh? Amen. Sabi nga, even the wicked people do prosper for long periods of time and that they experience happiness in their wealth and possessions. Job's argument, eto ang argumento ni Job mga kapatid, was that good and bad things come upon all people and that his friends have no basis upon which to condemn him. Na kahit kanino masama ka man o mabuti, darating po ang tinatawag na, sabi natin, mga pagsubok. Hindi porket ikaw ay makasalanan o hindi porket ikaw ay mabuti, lahat po, patas ang Diyos. Nakikita po ng Diyos ang lahat. Ito po yung pinaniniwalaan ni Job. Kaya sabi, walang basihan yung mga panghuhusga ng kanyang mga kaibigan.
Amen? Na kaya siya pinarurusahan ng Diyos ay dahil ganito. Samantalang si Satanas naman, di ba, before siya dumanas ng ganito, ang sabi ni Satanas sa Panginoon, Panginoon, kaya lang naman yan sumasamba sa iyo o nagpupuri dahil pinagpala mo. Ayun naman yung sa side naman ni Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, sige, gawin mo kay Job. Huwag mo lamang kukunin ang buhay niya. So nangyari nga, mga kapatid, na si Job ay lahat na ng pinakamabigat na pagsubok ay dumating po sa kanya. At may dumating ng mga kaibigan na imbis na encourage siya, imbis na palakasin siya, nakikita na nga na lugmok na siya, puro panghuhusga pa po ang binitawang pananalita sa kanya. Diba? Amen. Sabi niya, akala ko pa naman, ma-encourage ako. Diba minsan may mga ganyang kaibigan na akala mo, na sa kabila ng pinagdaraanan mo, i-encourage ka, yung pala, hahatulan o huhusgahan ka lang nila. Minsan kahit Kristiyano, may ganyan. Kaya ka nagkakaganyan, pinarurusahan ka ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, wala pala tayong karapatan upang humusga. Amen. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Siguro kahit na nakikita natin ganun, wala pa rin tayong karapatan. Dahil ang Diyos lamang ang matuwid na hukom. Amen. Brother Rodel Gabaning is watching right now. Yan. Hallelujah. So, tuloy po natin mga kapatid. Ang sabi ng ganun ni Job, na even the wicked shall prosper for a long time. At yung matutuwid naman sinasabi mong matuwid ka, huwag ka naman magtampo. Nasabi mo, buti pa sila. Kahit wala sila sa Panginoon, kahit hindi sila naglilingkod sa Panginoon, pinagpapala sila. Kapalagay mo ba, hindi alam ng Diyos yun? Alam ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya tayo, sabihin na natin tayo naglilingkod sa Panginoon, wala tayong karapatang magtampo. Minsan kasi mga Kristiyano, sabihin, buti pa, sana hindi na lang ako naglingkod sa Panginoon. Uy, huwag tayo magsalita ng ganyan. Alalahanin po natin, ang biyaya ay para sa lahat. Pero ang kaligtasan, tandaan po natin. Anong sabi? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Subalit sa hindi sumampalataya ay, anong sabi? Parurusahan. Kaya huwag tayong mainggit. Sabi rin ng Biblia, huwag kayong sa salitang huwag kayong mainggit. Kung nakikita niyo pinagpapala ang iba. Sa atin po, mga kapatid, hindi lang pagpapala, may kaligtasan pa. Kaya nga si Job, sabi niya, wala kayong karapatan, wala kayong basihan para sabihin niyo sa akin na ganito, ganun. Amen. Okay, tuloy po natin. At patuloy po yung kanyang mga kaibigan. Sabi pa ni Eliphaz in chapter 22, verse 6 to 9, yung mga salitang pinitawan niya rito, sabi nga, Eliphaz continued the debate by accusing Job of stealing from those in need. Parang ang dating naging corrupt si Job, na hindi man lang tumulong, ganun-ganon. Pero wala po silang basihan. Di ba tayo mga tao, napakabilis po nating humusga, mga kapatid, humatol sa ating mga paningin. Ito, magandang aral po sa atin ito na wala tayong karapatang husgahan ang sino man. In chapter 23, verse 1 to 7, okay. Chapter 23, verse 1 to 7. Yan, ang sabi dyan. Inaano ko na lang po ito mga kapatid, no? Para andyan naman makikita nyo, pina-flash naman dito sa ating FB. Job believed that he must appeal directly to God for vindication. Sa kabila ng nangyayaring ito, naniniwala pa rin si Job. Nasa pagharap niya sa Panginoon. Kumbaga, yung hatol ng Diyos ay matuwid.
na siya ay mapapawalang sala. In chapter 23, verse 2 to 17, Amen. At dito po sa chapter na ito, meron po in chapter 23, verse 10, yan. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Alam ko, mga kapatid, ni Hope, sabi niya sa sarili niya, dahil kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Amen? Sabi, but he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Na siya ay dumadaan lamang, mga kapatid, sinusubok siya ng Diyos, at pagkatapos ng pagsubok na ito, lalabas ang pagiging ginto o totoo ni Job. Kaya nga po sa buhay natin, amen? Magpasalamat po tayo kung tayo ay dumaraan sa pagsubok. Bakit? Upang makita, mapatunayan kung ano tayo sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Diba? Kagaya nga ng isang ginto, bago maging tunay na ginto yan, padadaanin sa matinding apoy, mga kapatid. Tatanggalin yung mga nakadikit dyan na mga bagay na hindi karapat-dapat. Kaya nga sa buhay nating mga mananampalataya, all things work together for good to them that love God. Sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon, hindi lamang sa magandang bagay, hindi lamang sa pagsubok, kundi mga kapatid, all things, lahat ay nagkakalakip-lakip. Para saan? Sa ating pong ikabubuti. Amen? Pagkatapos, anong sabi? Behold, amen, but he knoweth the way that I take. Alam ng Diyos, ang sabi ni Job, alam ng Diyos yung aking pinagdaraanan, but he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Napakaganda ng motivation ni Job, mga kapatid, diba? Amen. Alam natin na yung sitwasyon niya po ay hindi po napakadali, napakahirap, sobrang hirap. Mawalan ka ng ari-arian, mamatayan ka ng ilang anak, 10 anak. Tapos may asawa kang natira, kukutsyain ka pa. Tapos ikaw mismo, physically, dumaranas ka ng matinding sakit. Amen? Isang napakagandang hamon po nito sa atin, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Na kung dadaan man tayo, sabi natin, physically kung susubukin tayo, wala pa rin tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Dahil alam ng Panginoon ang lahat. Wala pong nalilingid sa Diyos. Alam niya yung nakaraan. Alam niya kung ano yung nasa unahan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At sa patuloy po, mga kapatid, na sa nangyayari, yung mga kaibigan niya hindi pa rin tumitigil. At syempre, bilang tao, may karapatan din naman si Job. No, in Job chapter 24, verse 1 to 9, nag-question din siya. No? In Job chapter 24, verse 1 to 9, yan. In-express dito ni Job was expressing the age-old question everyone asked when faced with calamity. Sa kanya, andun dumating sa kanya yung pagtatanong, why does God allow bad things to happen to good people? Sometimes hindi naman kasalanan sigurong, Lord,
Bakit kailangan dumating sa akin ito? Parang nagagalit na sa Diyos. Meron kasi mga ganun na kapag dumaraan sa matinding, sabi natin matinding problema, sinisisi ang Diyos. Diba? Pero itong kay Job naman, because this is a book of poetry, andun yung kanya mga kapatid, yung ina-express niya lang sa Panginoon, O Diyos ko, bakit pinahihintulutan mo mangyari ang mga ganitong bagay sa mabubuting tao? Okay. Although the reader knows that has prompted Job's suffering, Job never found out why God had allowed Satan to afflict him to this degree. Siyempre, nagtataka rin si Job, bakit pwede namang isang klaseng pagsubok lang? Pero sobra, grabe, di ba mga kapatid? Grabe, walang parang ewan ko sa kasaysayan natin kung sino nang nakaranas ng ganito. Kaya nga itong istoryang ito ang pinakamagandang halimbawa ng klase ng taong sinubok at pagkatapos subukin ay nanatiling nagtiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid. In chapter 26, verses 1 to 4, Job responded sharply and sarcastically to Bildad's final argument. Job questions his friends' assertion that they were speaking from the Spirit of God. Siguro dumating sa point na si Job ay talagang narindi na rin siya. Isipin mo, 3 kaibigan niya, puro akusasyon, paghatol ang ibinibigay sa kanya. But in Job chapter 26, verse 5 to 8, basahin natin. Dead things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof. Hell is naked before him, and destruction hath no covering. He stretched out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. He bindeth up the waters in his thick clouds, and the cloud is not rent under them. Job now began to exalt God and his control over all creation. Kahit na po si Job ay hinahatulan ng kanyang mga kaibigan, hindi po niya, hindi siya naghinanakit sa Panginoon. Bagkus, ano po mga kapatid? Job exalt God and his control over all. Andun pa rin sa kanya na sinasabi niya, kontrolado ng Diyos ang langit at lupa, alam niya ang lahat dahil siya'y Diyos na kay Job, kontrolado ng Diyos kung ano ang nangyayari sa akin. Ayun yung nandun po sa isip at sa puso ni Job na kahit na dumadaan siya sa ganong sitwasyon, alam ni Job na kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. Amen. Kaya napakasarap na meron kang relasyon sa Panginoon dahil siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Alam niya, nakikita niya yung sitwasyon mo ngayon. Alam niya yung sitwasyon ko, walang nalilingid sa Panginoon. Amen. Sabi nga in Job chapters 26 verse 9 to 13. Amen. God is in control of every aspect of life. Tandaan po natin yan. God is in control. Tayo lang mga kapatid ang kulang sa tiwala sa Panginoon. Amen? Minsan tayo mga tao, tatawag lang tayo sa Panginoon pag tayo ay nangangailangan. Amen? Tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos laging, hindi siya napapagod makinig sa sana hindi lamang sa kasaganaan, mga kapatid.
At minsan nga pagsagana, nakakalimot pa rin tayo sa Diyos eh. Kaya pinahihintulutan din minsan ng Panginoon yung konting tapik para maalala natin siya, tumawag tayo sa Kanya. Hindi po maramot ang Diyos. Sabi nga, yung mata ng Diyos napakalaki, nakikita niya ang lahat. Yung Kanyang mga kamay na sobrang haba. Amen? Ibig sabihin, alam niya, kaya Kanyang abutin. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, may problema ka, may karamdaman ka, may kawalan ka, alam ng Diyos ang lahat sa atin. Kaya nga si Job, di ba? Amen? Sabi niya, God is in control. Kahit na masakit yung nararamdaman niya, pero sa kabila noon, alam niya na ang Diyos na kanyang sinasamba ay, kontrolado yung kanyang sitwasyon. God is in control of every aspect of life, including, ang sabi rito, including the clouds in the sky, the rising and setting of the sun, and the falling rain. Amen. Hallelujah. Kaya nga, pag dumaraan tayo mga kapatid sabihin na natin, matinding mga pagsubok sa buhay. Wag mong tignan yung bawat sulok ng bahay mo. Subukan mong lumabas, sumingala ka sa langit. Amen? Nga kasi kung yung paligid lang natin ang titignan natin, talagang minsan mawawalan na tayo ng pag-asa. Pero isipin mo that God is in control of everything, in every aspect of our life, sa buhay po natin. Tayo lang nga talaga ang nagkukulang sa tiwala sa Panginoon. Pero ang Diyos, kailanman, kagaya ni Job, kahit na ganun yung sitwasyon, still alam ni Job, teka, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, alam niya ang lahat ng nangyayari. Amen? God is good. Hallelujah. Kahit na may sitwasyon tayong ganito, alam pa rin ng Diyos yan. Kailangan lang tayong magtiwala sa Panginoon. Kailangan tayong lumapit sa Kanya. Dahil siya lang naman ang pinakamakapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Praise God. Mahal tayo ng ating Panginoon. Di ko nga kung may titignan tayong halimbawa, balikan natin ang buhay ni Job. Naisulat ito upang sa atin ay maging hamon na teka, kaunti lang pala, katiting lang pala, kung pa kay Job. Diba? Minsan mawalan lang ng laman yung bulsa natin. Natataranta na tayo. Yan yung tayo yung tayo mga tao, ganun Pero tandaan po natin, kailangan natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Proverbs chapter 3, verse 5. 6. Tumiwala tayo sa Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin, kilalanin natin ang Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Kagaya ng ginagawa ni Job na kahit pinag-uusig siya, mga kapatid, ng kanyang itinuring na matalik na kaibigan. Kaya minsan hindi lahat ng kaibigan na pagkakatiwalaan. Amen? Namungal itong mga kaibigan ni Job Kaya sana ang best friend natin si Lord. Diba? Kasi sa Panginoon, wala po tayong maririnig, mga kapatid, na panghusga. Pero sa mga kapwa natin, kahit kapatid mo pa sa Panginoon yan, minsan sabi ko nga tayo mga tao, napakabilis nating magbigay ng
hatol. Wala naman talaga tayong karapatang humatol. Ang Diyos lang ang may karapatang humatol. Sabi nga, ang kanyang mga salita ang siyang huhusga sa atin. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Habang pinag-aaralan ko, mga kapatid, itong, libro po ni Job, nakaka-challenge. Kasi makikita natin na sa lahat ng nandito, bagamat may iba't ibang klase silang pagsubok ng mga pinagdaanan, pero masasabi natin ang buhay ni Job ang isa sa pinakamatindi ang pinagdaanan. Amen. Hey, sa atin pong mga kapatid na sama nating nanonood ngayon, praise the Lord. Gandang gabi po sa inyo mga kapatid. Hey, si Bang, praise the Lord. Geneva Ira Eustaquio, God bless you. Be strong. And si Vela Hernandez Isang, get well soon. Tiwala lang sa Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Sister Nancy, Sister Saida, Sister Carol, God bless po. Brother McCoy, Sosima is watching. God bless kapatid. Brother Mark, Sister Jillian Yartelen, again, tiwala lang lagi sa Panginoon. Kahit anong mangyari, protektado ka ng Diyos dyan. Hallelujah. God is good. Ano man po ang haharapin natin, lagi lang, Lord, hindi ko man nakikita yung nasa unahan ko, pero alam ko nakikita mo ang lahat. Hawakan mo ako, Panginoon, wag mo akong bibitawan. Nga sa bawat desisyon natin, lagi nating hingin ang gabay ng ating Diyos. Nga hindi napapagod ang Panginoon sa mga panalangin natin, mga kapatid. Amen? Hindi pa nga natin sinasabi, alam na niya yan eh. Pero syempre, mas maganda kung sasabihin natin sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Sa mga susunod na Wednesday, patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. God is good. Habang tayo po ay mananalangin sa gabing ito, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, purihin ka, Ama, sa gabing ito. Lord, tunay po, Panginoon, na alam mo ang lahat sa amin, O Diyos. Nakikita mo ang lahat. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Alam mo ang bawat kahinaan namin. Panginoon, turuan mo kami, O Diyos, na lalo magtiwala sa iyo. O God, magpasalamat, Panginoon. Turuan mo kami magpasalamat, O Diyos, kahit na may mga pagsubok na pinagdadaanan, may karamdaman man. Alam namin, Panginoon, na andyan ka lang. Naghihintay ka lang, Panginoong Hesus. Nakausapin ka namin bilang isang ama. Panginoon, hindi ko po alam, O Diyos, ang bawat problema o pangangailangan ng iyong mga anak sa gabi ito. Subalit, sama-sama po, nananalangin kami sa mga kapatid namin na sa kanilang tahanan, O Diyos, sa aming mga kaibigan, yung mga nasa abroad, O Lord, lalo na po yung mga kapatid namin nasa abroad. Alam po namin, hindi po madali yung kanilang sitwasyon, pero Ikaw, Panginoon, nasa lahat ka ng dako, andito ka sa Pilipinas, andun ka sa ibang bansa, lahat ng dako, O Diyos, andoon ka, Panginoon, at nakikita mo, O Diyos, ang bawat sitwasyon, lalo na sa iyong mga anak, sa mga tumatawag sa iyo. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang patuloy, Lord, ang kalakasan ng bawat isa. Kagalingan, O Diyos, ng may karamdaman, physically, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Alam ko, Lord, hallelujah, na sa iyong mga latay ay pinagaling mo na kami, Panginoon. Lord, in Jesus' name,
Dalangin po ang kagalingan kung sino man po yung nangangailangan ng Lord, ng kagalingan ngayon, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, idantay mo po ang iyong makapangyarihang kamay sa kanyang katawang pisikal. And God, patuloy mong dagdagan ang bawat pananampalataya namin. Patuloy mo kaming paalalahanan, O Diyos, lalo na po kung kami po ay nakakalimot sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Hindi ka nagkulang kailanman. Na kahit kami, Panginoon, ay nakakalimot, patuloy kang nagpapaalala. Salamat po, Panginoon, sa pamamagitan ng ganito pong pag-aaral through live stream sa Facebook, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na mas marami po ang aming naaabot, Panginoong Yesus. Dalangin po, O Diyos, ang tagumpay sa bawat mga anak mo. Purihin ka, Panginoon, salamat, hindi ka nagbabago. Ang pag-ibig mo, Diyos, hindi nagbabago kailanman. Salamat, Panginoon, sa tagumpay sa gabing ito. Salamat sa kalayaan. Thank you for every blessing, O God, sa buhay at lakas na ipinahihiram mo sa amin. For your protection, O God, sa bawat pamilya, Panginoon, ang iyong proteksyon, O Diyos, ay patuloy mong igawad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. At minsan, Ama, sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo lamang. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Sa susunod po ulit.